I want you all to be attentive, ha? Huwag niyo kayo na ako yung presenter ngayon. I'm guessing walang may alam sa data governance, no? Kaya ako nandito ngayong araw na to. So, hindi dapat ganon. Kung ano dapat yung meaning ng isang research sa isang prof, dapat ganoon din sa isang prof. Sino ba ang reporter? I want you all to be attentive, ha? Huwag niyo kayo na ako yung presenter ngayon. Kaya kailangan ko kayo maging attentive sa presentation. So, okay, good morning. I am Agathon Correc and I'm gonna be your presenter today. I'm gonna be presenting you lesson 9 part 2, the data governance in analytics. So first, what is data governance? Tapos kami nga dito kung familiar kayo sa data governance. I'm guessing walang may alam sa data governance, no? Kaya ako nandito ngayong araw na to para i-explain sa inyo kung ano ang data governance. So now, pupunta tayo sa comment section ng what is data governance. What is data governance? Unang-unang papasok sa isip nyo ang data governance. Isang data kung saan ay sistema siya or rules and responsibilities na kumokontrol and kung paano yung data na i-handle sa isang organization. So, yun ang tinatawag na data governance. So, it makes sure that data is accurate. So, accurate, kapag sinabing accurate ng data, so, ibig sabihin nito, tama or walang mali ang information na pumapasok sa isang data. Halimbawa, kung ang total sales ay 10,000, yun talagang exact na amount or value and hindi siya kulang or sobra. 10,000 lang siya. Kasi kapag mali yung data, mali rin yung magiging decision making ng merong data na yun. Kaya importante na laging chine-check kung tama ang data bago gamitin. And second, consistent. Ang consistent na data, it means same lahat ng format at meaning kahit saan gamitin ay same lang lahat. I mean, hindi dapat siya magbabago. Kunyari, ang ibig sabihin ng sales dito sa isang kumpanya, dapat sa isang department ng kumpanya, sales din, ay isang exact meaning lang sila parehas. Kunyari, bibigyan ko kayo ng example. Sa marketing research natin, alam naman natin na lahat ng advisor, ng prof, iba-iba sila ng meaning ng kung paano gumawa ng research, di ba? Tinakil ko yan dun sa nakaraan sa may auditorium. Yun, tinanong ko kung bakit iba-iba sila ng pagkakaintindi kung paano gumawa ng research. So, hindi dapat ganon. Dapat kung ano dapat yung meaning ng isang research sa isang prof, dapat ganoon din sa isang prof. Kaya dapat consistent lagi yung data na meron tayo. So, third, ang secure. So, ang secure na data, ibig sabihin net, and protektado ito laban sa mga unauthorized access. Example nito, hindi lahat ng employees pwedeng makakita ng customer information. May access control kung sino lang ang pwedeng gumamit ng data. Tsaka ito ay importante para maiwasan ng data breach at maprotektahan yung privacy natin. Kung meron man tayong data na kinuha sa site, para hindi ito magka-data breach nga. And lastly, yung use properly. Sa use properly naman, it means na tama yung paggamit ng data ayon sa rules. Kasi, ang halimbawa na ito, kung yung data mo para sa internal report, hindi ito dapat i-share, no, sa iba. Dapat ay sinusunod kung saan at paano lang ito pwedeng gamitin. Kapag mali yung paggamit ng isang data, pwedeng magdulot ng legal issues to and maling decision nga pag mali lahat ng data na nakukuha natin. So second, what data governance tells people? Pinakauna is rules or policies. Una is rules or policies kasi ito yung mga guidelines kung paano dapat i-handle ang data sa isang company. Halimbawa nito, may rules kung sino lang ang pwede mag-access sa ng certain data at kung paano ito dapat gamitin, and nakakatulong ito para maiwasan yung misuse or maling paggamit ng data kapag malinaw na yung rules and mas magiging organized and safe yung data natin. Pangalawa is yung roles. Dito nagde-define kung sino naman ang responsible sa data. Halimbawa dito may data owner na may overall responsibility and may data steward na nag-aayos at nag-check ng data. Hindi pwedeng lahat ng tao ay may same access kasi pwede magdulot to ng errors at ng security issues nga. Kaya mahalaga na clear and kung sino ang pwedeng mag-edit at mag-view at gumamit ng data. Hindi pwede kung sino lang pwedeng gumamit ng data natin. So third ay processes. Dito naman ay yung steps kung paano kinokolekta yung or ini-store yung at minamanage yung data. Example nito, may process kung paano ini-input ang data, di ba? And paano ito check kung tama ba or paano ito sinisave sa system. Important din na siguradong maayos at consistent ang flow ng data. Kapag may tamang process, magiging reliable ang data na ginagamit ng decision. Data governance in analytics is a framework of policies naman and processes that ensures the
yung data is accurate nga and secure, consistent, and usable. So in analytics, governance makes sure that the data used to draw insight that is trustworthy and legally compliant. So ano nga ba yung purpose ng data governance sa analytics? Number one is ensures the data quality and integrity. Dapat siyang accurate and consistent, which means the data is reliable sa analysis natin. Kasi kapag hindi siya magiging accurate and consistent, kapag nakuha natin yung analytics natin tapos hindi mali yung mga data na nakuha natin sa analytics natin, magiging mali din yung paggawa natin ng decision making natin galing sa analytics. And number two, improve security compliance, protect sensitivity data, and meets regulatory standards. Hindi pwede kung sino-sino yung pwede makakuha ng data natin sa analytics kasi kapag nakuha nila yon, pwedeng magkaroon ng breach, pwede nilang dugain nga, kaya doon nagkakaroon ng bad governance. Number three, and promotes trust in analytical results and decision makers can rely on insight. Yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, magiging okay yung magiging decision making natin. Kasi nga, yung analytics natin is alam nating tama siya and alam nating hindi siya nababago kasi meron nga siyang good data governance. And number four, enables efficient data sharing and access across teams. Yun nga, kapag meron tayong nasa isang company tayo, pwede natin siya ma-ensure na yung data natin is pwedeng pang sharing kapag meron tayong privacy, no breach, gano'n nga. And next naman is yung key elements ng data governance in analytics. Number one is yung data quality management. I-ensure niya lang na data is clean, consistent, and correct before analytics uses it. So B, data security and privacy, protects data from authorized access and misuse. Para hindi natin magamit yung data kung san-san lang, dapat walang iba talagang gagamit yan kasi kapag may ibang nakagamit yan, magkakaroon nga ng data breach, di ba? So number 3 is yung roles and responsibilities. Defines who owns data, who maintains it, and who can use it. Ang mga kagamit lang noon ay yung data stewards and the data owners lang. Hindi pwedeng yung isang empleyado lang ng kung sino-sino yung pwedeng gumamit nun. Dapat yung may mga access talaga lang na sinabihan ng owners or ng stewards. And letter D is yung policies, standards, and definitions. And it set common definition and rules so everyone uses data in the same way. Yun, kagaya nga kanina, kung mali yung ibig sabihin ng sales dito, tsaka iba din yung sales dito, magkakaroon sila ng conflict. And letter E, compliance and legal requirements. Ensures data handling meet laws and regulations such as data privacy rules. Kapag nagkaroon tayo ng data breach, doon nagkakaroon ng legal actions. Kasi meron tayong law dyan, nabanggit naman na ng kabilang grupo yon. Kung nakinig kayo, malalaman yan. How it supports analytics. So, it prepares data for analysis by improving quality and removing errors nga. So, it allows also analysts to find access and the right data easily. And it reduces errors and risk in insights used for business decisions. Kasi kapag mali yung kapag mali ang data governance ng analytics mo, parang hindi ka makakagawa ng magandang decision making kasi nga hindi accurate yung mga nakuha mong data analytics. So bakit nga importante ba yung data governance analytics? Number 1 is yung trust and decisions. Leaders make better choices when analytics is based on reliable data. And number 2, avoiding legal or security problems. So good governance avoids costly breaches or non-compliance. Number 3, improve collaboration. Team works better when they use the same and well-governed data. So, madaling salita, ang data governance, isa siyang parang bago ka maagawa pag-come up ng analytics, meron muna siyang sinusundan na rules, mga policies, bago makarating yung data sa nakikita nating analytics sa isang analytics. And doon na nagtatapos yung report ko. Yun lang, maiksi lang talaga yung report ko.